Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ang nakita ko doon, pag-position kay Baste. Yan yung doon, pinosisyon nila si Baste kanina. At kinounter si Bongo. Kitang-kita mo yung kitang-kita mo yung sa pagtitipo na yun. Yung binuo nilang grupo na yan, yung Rage Coalition, Reform Alliance for Good Government and Accountability, ang pinaka-leader nila na pinakilala kanina, si Baste Duterte. O yun. Si Baste Duterte. 700 na organizations ang nagsama-sama kanina. 700 na organizations daw yan. Lahat yan, mga organizations ng pro-Duterte. Ang mamumuno sa kanila ay si Baste. Ngayon, ano ang nakita doon? Actually, hayagan namang diniklara ni Mike Defensor Hayagan namang diniklara ni Mike Defensor. Sa speech ni Mike Defensor, sabi niya, kayong mga senador, kala nyo maluloko nyo kami. Ang ibig sabihin niya, pag yung mga senador kinonvict si Sara sa impeachment, kumbaga sinabi niya kanina, kayong mga senador, kahit pa, akala ninyo wala na kaming pampalit kung hindi makatakbo si VP Sara. Ito, si Mayor Baste Duterte. Inanunsyo mismo yan kanina ni Mike Defensor. Kahit sabihin pa na parang pabiro lang yan na Mike Defensor, pero seryoso yun. Naglalaro sila ng plan B. Kung si Duterte, ay si Sara ay hindi makatakbo kasi nga posible siyang makonvict sa impeachment. Kaya sabi ni Mike Defensor kanina, mga senador, kala nyo wala na kaming pampalit. Nandito si Mayor Baste Duterte. Kaya na yon? Kumbaga, ang purpose talaga kanina, iposisyon na si Baste. Iposisyon na si Baste. Ano ang pagposisyon kay Baste? Kung matuloy si Sara na tumakbo sa 2028 dahil kung hindi siya makonvict sa impeachment, kailangan ng leader ng buong Duterte groups na kakampanya kay Sara. Ito na yung kinikilala nilang pinaka-leader ng lahat ng Duterte groups. Dahil kalat-kalat yung mga Duterte groups nag-aaway-away. So ang pinili nila na magli-leader sa kanila na parang susundin nila si Baste. At the same time, paghahanda na rin nila yan na kung talagang si Sara ay hindi makatakbo, mayroon silang plan B. Si Baste Duterte. Inanunsyo nila kanina yan. Inanunsyo ni Mike Defensor. Sabi ni Mike Defensor, mga senador, akala nyo, kung wala na kaming pampalit, mayroon si Mayor Baste Duterte. Yan mga kabunyog. Kaya yung pagtitipon kanina, actually, ang pinaka-purpose nun, ang pinaka-purpose nun, i-assert ng Duterte ang control nila sa mga grupo. Kasi nakikita natin, gumagalaw si Bongo May mga galaw yung supporters din ni Bongo na kung si Sara Duterte ay hindi makatakbo, tinutulak nila si Bongo. Parang dito pa lang, kaagad-agad, kinounter na. Unang-una, lahat ng mga Duterte groups, ang kinikilala na nilang pinaka-leader nila, kung tatakbo si Sara, parang ang leader nila ay si Baste Duterte. At kung hindi makatakbo si Sara, si Baste rin ang kanilang pambato. Yan yung parang lumalabas kanina sa pagtitipon. Kasi yung mga speeches ng mga leader doon, lalo nila Mike Defensor, talagang tinutos up si Baste. Positioning ni Baste yun. Maaalala natin anong nakaraang araw, si Baste na rin ang presidente ng PDP Laban. Si Baste na. Pinalitan na si Robin Hood Padilla,
si Baste na yung tumatayong chairman ng PDP Laban. Ngayon naman, hindi na lang ito PDP Laban ang nagtipon kanina, lahat ng mga pro-Duterte na grupo nagtipon-tipon kanina, may mga representatives. At sa pagtitipon nila kanina, nag-commit sila na magsisimula na silang gumalaw para kay Sara. Actually, si Baste din mismo ang nagsabi kanina eh. Sabi ni Baste, itong pagtitipon ngayon, after nito, action na tayo. Dahil nagdeklaran daw ang kanyang kapatid, dapat magsimula na silang kumilos. Kaya, kumbaga kanina, pinagkaisa nila lahat ng mga grupo. Kaya, yung mga grupo na may mga ibang agenda or plano, siguro pinapatungkulan doon si Bongo, kanina, pinagtibay na hindi. Iisa lang ang leader na maglilid sa kanila. Si Baste yun. Alam naman natin kasi may mga galaw si Bongo eh. May mga galaw si Bongo. So kanina, sa galaw sa pagtitipon kanina, talagang nag-commit sila ng lead sa pagkilala sa liderato ni Baste Duterte. At sinabi rin ni Mike Defensor, kung hindi na makatakbo si Sara, si Baste. Kaya sabi nila, kayong mga senador, huwag kayong magkakamali na akala ninyo wala na daw silang pampalit. Anyway, ano yan, mga kabunyog, mga kababayan, inaasahan naman yan, nagalaw na yan ng mga Duterte. Inaasahan naman yan. Ang inaan lang nila, maaga pa daw, gagalaw na sila. Kasi nagdeklara na daw ang kanilang pambato. Kaya dapat daw magtulong-tulong na. Yan kaya lang, ang nakakatawa nga, ang pangalan ng grupo nila ay RAGE. Ang ibig sabihin ng RAGE ay Reform Alliance for Good Government and Accountability. Parang layo, ano? Paano naman nangyaring good government, good governance? Ang Duterte ba ay masasabi mong nagsusulong ng maayos o mabuting pamamahal? Parang ang layo. Pangalawa, pananagutan daw. Para sa pananagutan, accountability. Ano naman ang pananagutan? Sila nga yung tumatakas sa pananagutan. Si Duterte ayaw panagutan yung mga pagpatay sa panahon niya. Si Sara ayaw panagutan yung kanyang mga pagnanakaw sa pera ng bayan. Kaya nga ayaw nilang matuloy ang impeachment. O paano mo ngayon masasabing pananagutan? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.